Okay, gawa pa tayo ng isang video mga boss. Iniwalay ko lang 'to para para mas magandang topic kasi naisip ko na na gawa ng hiwalay. Yung speaker kasi pag pinag-usapan natin, ang mga common na sira ng speaker ay A nasusunog. Nasusunog yung coil katulad nito. Mapansin niyo 'to, sunog. Yan. Pag tinister mo 'yan, ewan ko kung may resistance pa 'to. Wala na. Wala na kasi sunog na siya. Pag inano mo sa tester, tika lang ayusin natin yung Ito yung nasa loob ng speaker. Nasusunog o kaya napapansin nyo dyan, nawawala sa line yung magnet o sumasayad to. Pero, may mga sira ang speaker na madalas makasira ng amplifier. Ganitong mga sira ng speaker na nakakasunog ng amplifier. Kaya sa mga dyan, sa mga may sounds dyan, panoorin nyo to mga boss. Kasi dito nyo malalaman ang isa sa dahilan kung bakit may mga amplifier na nasusunog dahil sa speaker. So tingnan natin. Yun yung natin wag muna magtaas ang kilay. Yung mga critics natin yan, relax lang muna kayo. Kalma lang muna, kalmahan nyo lang. So, ang problema ng speaker na to, hindi siya sunog, hindi siya masasabi natin na sunog, hindi pa natin alam. Hindi siya open kasi ang sira lang ng speaker na pinaka-common ay yung basag ang tunog, tumutunog pa pero basag, o kaya garalgal na, parehos lang naman yun. O kaya open o wala na talagang palo, o kaya may sayad yun. Ito naman siya, pag nilaro mo naman tong speaker niya, yung pinaka-con niya, wala ka namang mararamdamang sayad. Pero pag tinister mo siya mga boss, ang mangyari, ayan, shorted siya. So shorted siya, dapat may reading pa siya ng mga 4 ohms, pero siya wala na. Pag nilaro mo tong niya, pag nilaro mo ng ganon, dapat tutunog to. Kakaloskos, wala. Kuha tayo ng ng isa pa. So ito yung magiging sample natin. Pag nilaro mo to, ito yung ito yung ayos na speaker. Yan. Tsaka mapapansin nyo, pag ginagalaw natin yung tester, naglalaro yung cone nya. Sa kanya, tawag dito, wala. Kahit anong galawin natin ng wala oh. Ang nangyari sa speaker na to ay nag-short. Isa yan sa mga pinakamahirap na problema ng speaker. Paano to nasira? Kadalasan sa sa maling paggamit sa amplifier, sa malakas na patugtog. Pero pag mga ganitong sira, nandadamay ito. Sinira siya ng amplifier ngayon, pag hindi mo pa alam na may problema ng speaker na to, kumbaga gaganti siya, kumbaga in return, sisirain din niya yung amplifier kasi shorted na siya So babalik na yung doon, yung kuryente o yung output ng speaker sa amplifier, magso-short siya. So parang ang nangyari nito, parang nag-short na speaker, parang ganon. Kaya napakadelikado ng ganitong trouble o ng ganitong problema ng speaker sa amplifier. Kaya minsan meron tayong na-encounter na sira na yung amplifier, sira pa yung speaker. O kaya dito sa mga sa mga na-encounter ko dito sa shop, may mga ginagawa akong amplifier na dati, dahil hindi pa ako aware na nangyayari pala, na pag nagawa na dito, pag inuwi ng customer, pagbalik sa kanila, hindi man lang daw tumugtog, umusok ulit yung amplifier. So ang mangyari, ako ang nasisi kasi parang napagbintangan pa ako na hindi ko ginawa, o palpak yung gawa ko, o niloko ko yung customer, which is hindi naman talaga, dahil lang sa speaker ang problema. Kaya ang ginagawa ko pag naka-encounter ako ng mga amplifier na trouble ay may nasunog sa board, bumigay yung mga power transistor, maraming mga sunog na pyesa, kumbaga nasira talaga siya, umapoy, nangamoy, yan ang mga kwento ng customer. Sinasabihan ko na, boss, gagawin natin tong amplifier mo. Pag napagana natin to, mas mainam siguro wag nyo munang ikabit sa speaker nyo, o kaya habang ginagawa ko tong amplifier nyo, baka pwedeng tingnan nyo yung speaker nyo, baka may problema, baka may nag-short sa wiring, o nginat-ngat ng daga yung wiring, o baka may sayad na yung speaker mo, o kaya may short.
So yung may short, yung ganitong trouble, hindi ito malalaman ng customer. Kasi kung hindi naman technician ng customer, anong mga science lang nagagawin niya? Titingnan niya itong kung may sayad, kung naglalaro pa. Kasi pag may sayad, pag ginawakan mo ng ganun, tapos diniinan mo, mararamdaman mo naman kung may sayad. Yung mga ganitong trouble sa speaker, malalaman lang kapag tinister mo. So madalang to mangyari sa mga ganitong maliliit na na subwoofer speaker. Marami ako na-encounter na ganito yung trouble na one time nga nung nasa rush repair ako. So given na nakita ko na yung tatlong IC niya doon sunog na. So nagpalit na ako, tatlong IC, yung TDA 2030. Then pagkabit ko nitong pagkabit ko ng speaker dahil hindi ko na tester, putok agad yung IC. Sabi ko ba, delikado to local kaya yung So huli ko nalaman na may shorted na ganito. So ngayon dahil naka-experience na ako ng ganitong trouble, alam na natin. Pag may sirang IC, chine-check ko na muna yung mga speaker bago magkasa uli kasi mahirap masabogan ng IC. Kahit original yung IC, puputok pa rin pag ganito mga shorted. So yan mga boss, itong isa niya kasi ayos. Ito yung kapares niya. Dalawa kasi yan, DB Audio. Yan. History natin to. Ayan. Mapapansin nyo gumagalaw yung con. Tsaka tumutunog. Yan. Sa kanya talaga wala. Yan. Shorted siya. So aalamin natin ngayon para natin malaman. Siyempre, sisirain na natin to kasi sira naman talaga to. Wala nang pakinabang. Buksan natin. Ang titingnan natin dito yung sitwasyon ng coil niya. Kung ano nangyari sa buwis coil niya. Bakit siya nasira ng ganon. Kalasin muna natin. Yan. Tanggalin na natin tong Yan. Kung saan siya nag-short. Titingnan natin yung status ng coil. Kung sunog din o Bakit kasi pa-short ang sira niya? Kadalasan naman ito pag nasisira yung coil. Siya, o-open o nag-high resistance. Pag high resistance na kasi basag na ang tunog. So ito yung pinaka-coil niya. So ito nangyari mga boss kaya siya shorted. Ayan. Nasunog na pala yung coil niya. Hindi totally siya nasunog. Ayan. Yan nangyari sa kanya. Yan yung mapapansin yung na yan. Sunog na yan dyan. Ayan tingnan natin yan. Zoom natin. Yan nangyari sa coil niya. Dito. Ang hirap naman i-zoom nito. Yan po nangyari, yan. May konting sunog siya pero hindi siya sunog na sunog. Kung mapapansin niyo yung yung kulay nito. Ano ba yan? Ba't ang labo? Yan, kung mapapansin niyo yung kulay nito. Iba na yung kulay nito dito. So ito yung part na sunog siya. Ayan. Ayan. So nangyari dito, yung pasunog pa lang siya ng tuluyan. Ibig sabihin yung pinaka-coating ng pinaka-coating kasi yung yung magnetic wire may coating po 'yan. Hindi yan talaga magkakadikit. So natanggal na yung coating niya na unang nasunog. Kaya nagdikit-dikit na siya. Ayan. Ayan. Ayan, parang natanggal na yung coating niya dito. Ayan, natanggal na. Ito yung may coating pa, ito yung wala na coating, natanggal na yung Isubukan nga natin testerin kung may palo na dito. So meron na siya. Tika lang. Balik natin muna. Kasi usually wala talaga dapat tong
Hanapin natin yung may part na may ano siya. Wala ka dapat matitista dito kasi ano eh. May na-detect ako dito na part na may ano na siya. May ayan, mayroon na siyang ano, pag tinistir mo, may balat na siya. So usually pag ang mga coil, pag tinistir mo yan, wala ka pang matitister dyan kasi may coating pa yan mga boss. Kikis-kisin mo muna bago mo mahinang yan. So ito siya. Yan nangyari, papaliwanag natin dito sa malaki. Nasunog yung pinaka coating niya, na-expose yung pinaka ano niya, pinaka loob niya yung ganito. Na-expose. So tabi-tabi yan. Tabi-tabi yan, pag natanggal na yung pinaka coating niya, nag-short na siya. So ganyan na nangyari sa speaker na yan. Hindi ganito na nasunog siya. Nasunog siya tapos ito sunog na, 'di ba? Ayan, tutong na. Nasunog siya tapos nag-open. Ito naman, ang nangyari, uminit siya ng uminit hanggang sa natanggal yung pinaka varnish coating niya, yung electrical coating niya. Yan, may coating kasi yan, parang ganito, sample natin sa mga ano. Parang ganito kasi yan, 'di ba? Oh. Yan. Parang ganito. Yan ito magnetic wire. Pag tinister mo to, wala ka diyang matitister na ano. Tingnan yung tester, oh. Punta tayo sa tester. Yan, testerin mo yan. Wala ka diyang matitister na contacts. Yan. Wala siyang ano, hindi siya papalo kasi shielded siya. Ngayon, pag kiniskis mo yan, kiniskis natin yan. Pag tinanggal mo yung ano, yan, kiniskis mo siya, na-expose na yung ilalim niya, saka lang siya magkakaroon ng contact. Ayan, o. Ay, tika lang. Ano nangyari dito sa tester ko? Yan. Ayan, meron na siyang palo. Tingnan nyo, ah. Ito yung part na, ay, hindi pala kita, no. Ito yung part na, ano, ay, tika lang. Paano ba to? Ang hirap, ah. Tika lang, yan. Ito yung part na may kiss-kiss siya. Yan. May palo siya. Yan. May palo siya. So pag ginagalaw ko siya, nawawala yung usog natin dito dahil sa may ano, ito hindi nakis-kiss. So meron. Ganun ang nangyari dito sa maliit na to. At hindi to aabot ng 15 watts sa tansya ko. Kung kakalasin natin tong 5 watts na to, sa tingin ko, halos pares lang sila ng laman. Hindi na natin kakalasin kasi sayang. Ayos yan. Pwede pa natin magamit yan. Ganitong trouble, yung delikado sa amplifier, sa mga malalaking speaker, ganon. So sa ginawa ko ito kasi ano, pinagtanggalan to galing sa GH157, galing din sa subscriber ko na ano, nagpagawa sa akin. Pinagawa niya yung ace niya na MA402N. Sunog-sunog yung mga pyesa at saka transistor. Sinabi ko sa kanya na, kuya, pakicheck ng speaker mo. So dahil gusto niya makasiguro, binitbit niya dito yung speaker niya. Ang ginawa ko, chinik ko yung impedance. Itong isa, tinister ko 8 ohms pa. Yung kabila, nung tiningnan namin, iba na yung impedance niya. 4 ohms na lang. Nagduda ako, sabi ko, bakit 4 ohms ang reading nito? Ang nakalagay doon sa jackhammer, sa GH157 ay 8 ohms. Nung kinalas namin, sunog na to. Parang ganito na. Nag-short na din yung ano. Pero ito malala talaga kasi totally short, kumbaga nagdikit talaga to. Yung sa kanya may pasunog pa lang na part. Kaya nag-decide si kuya para pantay, kabilaan palitan. Kaya ito naiwan sa akin yung pinagpalitan. So ginagawa ko laging pan-demo sa ano, sa mga video na ginagawa natin. So mga boss, yun lang ang topic natin. Hindi ko lang alam kung nag-gets ng iba kasi magkakaiba talaga ng ano. Ganito pong trouble ng speaker ang pinakadelikado sa amplifier. Yung wala namang sayad, wala namang ano, wala namang sunog, wala namang ano, hindi mo mararamdaman na ano, na may problema. Hindi siya naggaralgal, bigla na lang talaga siya nag-short. So pag nag-short, matik yan, kawawa yung ano. So bakit nga ba talaga na ano, nasisira yung ganito? Nabanggit ko na ba o nakalimutan ko lang? Ang pinaka-final ko dito na masasabi, kaya ano to, na sunog to, babad sa gamit o sobra-sobra yung pumapasok sa kanya dito na power.
Kasi ang nakalagay naman talaga dito sa kanya 15 watts, pero hindi naman 15 watts yan. Sa tansya ko mga 5 watts lang. Pag umexceed pa dyan, o palagay na natin, sabihin na natin kung totoong 15 watts, palagay na natin 15 watts. For example lang, for example purposes. So ang nangyari dito, ang pumapasok na sa kanya dito na power ay umaabot na siguro ng 15 watts pataas o pataas pa. Which is nahihirapan ng i-handle ng speaker hanggang sa ganun, unti-unti na siya nagbe-breakdown. Ang nangyari sa kanya kasi, hindi siya nasunog, nag-short siya. So magbabackfire yun, madadamage yung speaker. Kung dito yung ginamit sa Avalon, malamang may sira tong IC. So pag ni-repair natin yan o tinisting natin, nagagawa natin ng video, malamang sa malamang may problema yan. May sirang IC yan dahil dito sa shorted na to. Yun lang mga boss. Sana sana nalinawan kayo. Kaya napakahalaga din na i-check talaga minsan yung mga speaker. Yun mga boss. Hanggang dito lang, sana nakatulong. Sa mga hindi nakagets, pwede kayo magtanong, pero kung sa tingin nyo mali na naman yung mga vlog na ginagawa ko, wala na po akong magagawa. Pasensya na lang po at huwag nyo na lang panoorin yung video ko. Sa mga nagustuhan naman yung video ko, pa-subscribe na lang, pa-share at saka pa-like. At maraming salamat mga boss.